And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na nga mga kapatid ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, nagkainita na nga mga kapatid. AFP pinalagan po mga kababayan ng China matapos hindi magustuhan mga kapatid ng China itong naging pahayag ng ating AFP mga kababayan na di umano itong Chinese Communist Party ng China ay may posibilidad mga kapatid na may kinalaman or konektado doon sa natagpo ang bloke-bloking mga illegal na kontrabando mga kababayan ng Philippine Navy diyan sa may karagatan ng West Philippine Sea. Ayon sa China mga kapatid, paninira lang daw ito sa bansang China. Anyway guys, bago tayo magpatuloy mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik po para sa panibagong update. At huwag niyo po sanang kalimutan mga kababayan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And eto na mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Hindi nagustuhan ng China ang mabigat na pahayag ng Armed Forces of the Philippines sa posibleng may kinalaman ng Chinese Communist Party sa mga ilegal na droga na nasabat sa karagatan ng Pilipinas. Ang tanong, totoo ba na walang kinalaman itong China mga kapatid pagdating sa usapin ng droga dito sa ating bansa? Eto mga kababayan balikan po natin mga kapatid itong naging statement nga po ni Representative Ace Barbers mga kababayan, I think 11 or 10 months ago mga kapatid, na di umano ayon sa kanilang investigasyon mga kababayan 80% mga kapatid, 80% or 90% ng mga bodega na na-raid ng ating mga otoridad mga kapatid, particular sa issue ng droga mga kababayan, ay pagmamay-ari po ng mga big time na Chinese. 80 to 90% mga kababayan ang datos na kanilang nakuha. 80 to 90% mga kapatid doon sa mga ni-raid ng mga bodega. Naglalaki ang mga bodega mga kababayan na may laman-laman na mga illegal na kontrabando mga kapatid ay pagmamay-ari po mga kababayan ng mga big time businessman na mga Chinese. Tapos ngayon mga kapatid, nagagalit ang China dahil paninira lang daw ito mga kababayan sa kanilang bansa. Yung mga datos mga kababayan na nakakalat ng ating gobyerno mga kapatid, China ang pinanggagalingan, mga Chinese mga kapatid ang nagbibenta ng mga illegal na droga dito sa ating bansa. 80 to 90% mga kababayan Chinese po, Chinese national. So ngayon, i-deny pa ng China mga kababayan at nagagalit-galitan pa sila na di umano paninira lang daw ito mga kapatid sa bansang China. Okay lang ba itong mga taga-China mga kababayan? Dalay! Tinawag ito ng Chinese Embassy na malisyoso at walang batayan. Malisyoso daw mga kapatid at walang batayan. Paano pag pinakita sa inyo yung mga datos namin dito? 'Di ba? Paano pag pinakita namin sa inyo yung mga datos namin na mga kalahi nyong mga big time businessman na mga Chinese ang nagpapakalat ng droga dito sa loob ng aming bansa? Pwede ba namin isampal sa mga pagmumukha nyo yung mga datos na meron kami dito? At paano mo nasabing malisyoso? Totoo naman may resulta na nga may mga bypass operation na nga na ginawa at napatunayan na mga kalahi nyo. Mga kalahi nyo ang number 1 na nagsusupply ng mga illegal na kontrabando dito sa loob ng aming bansa. At isa pa mga kababayan, baka nakakalimutan nyo mga kapatid, si Michael Yang, isang big time Chinese drug lord. At sinasabing meron itong connection mga kababayan sa Chinese Communist Party ng China. Tapos ngayon, i-deny nyo, itatanggi nyo yung nakita ng aming Philippine Navy na wala kayong connection dyan sa bloke-bloke yung mga illegal na kontrabando na yan. Diba? Biruin nyo mga kapatid, yung mga illegal na droga, pinapalutang-lutang na lang nila sa dalampasigan ng West Philippine Sea. At nakakarating pa ito mga kababayan sa iba't ibang dalampasigan dito sa loob mismo ng ating bansa tulad ng Pangasinan at Ilocos Norte.
Oh, mga kababayan. Tapos yung mga label, mga kapatid, nung mga bloke na yon, may salitang Chinese. O paano yung masasabi ngayon yan na walang kinalaman dyan ang Chinese Communist Party ng China? Sino ba ang nagpapatakbo sa gobyerno ng China? Di ba Chinese Communist Party? Oh, di ba? Kayo ang nagpapatakbo sa gobyerno ng China. Ibig sabihin, kontrolado nyo lahat ng ins and out ng China. Ibig sabihin, pati yung mga ine-export dito sa amin ng mga illegal na droga na yan, kontrolado nyo yan. Oh, paano yun nasabing malisyoso at walang basihan yan? Kayo mismo, no? Chinese Communist Party, kayo mismo ang nagpapatakbo sa gobyerno ng China. Oh. At si Michael Yang, best friend ni Tatay Diggs. Ginawa pa niyang economic advisor. Di ba? Economic advisor, mga kapatid, big time drug lord, Hindi ko talaga maisip yan, mga kababayan, kung anong klaseng pag-iisip meron itong si Tatay Diggs, mga kapatid. Oh. At kilalang konektado sa yan, Kilalang konektado sa Chinese Communist Party. O malisyoso pa rin ba? No? China, malisyoso pa rin ba yung sinasabi ng aming AFP? Oh, di ba? Sabi dito, mga kapatid, we firmly oppose the baseless and malicious accusation, made by certain individuals with intention to smear China. Certain individuals, mga kababayan, ang pinapatamaan po din ng mga kapatid, I think si DND Secretary, Hindi ako nagkakamali. At itong ating AFP chief, mga kababayan, parang sila yung pinapatamaan nitong China, mga kapatid. At pati pala si Tariela, mga kababayan, kasama din yata dyan sa pinapatamaan niya sa pinapatamaan ng China, mga kapatid. Kasi itong tatlo na to, mga kababayan, matibay talaga yung kanilang paninindigan sa ating teritoryo at mariin nilang kinukundina, mga kapatid, itong mga maling ginagawa ng China sa ating teritoryo. Oh. Tapos sabi dito, intention to smear China daw, mga kababayan. May sisirain pa ba, mga kapatid, sa pangalan ng China? Di ba? May sisirain pa ba sa pangalan ng China? Isirang-sira na kayo sa buong mundo. Oh, di ba? Driven by selfish political motives and acting as pawn, of the US Indo-Pacific strategy. Sounds familiar tong mga ganitong rasunan, Acting as pawn. Diba? Gusto niyo lang talagang gumawa ng issue, At gusto niyo lang talagang tawag dito, siraan ang bansang Amerika. Diba? Hindi acting as pawn ang Pilipinas, mga kababayan. Ito marami talagang nami-mislead din sa bagay na to, mga kapatid. Na ginagawa lang daw tayong pawn ng bansang Amerika, sa kanilang intention sa bansang China. Hindi po, mga kababayan. Ang Pilipinas po ay meron pong pinaglalaban, mga kapatid, na teritoryo. Meron po tayong pinaglalaban na teritoryo na inaagaw po sa atin ng bansang China. Hindi po tayo pawn, mga kapatid, ng bansang Amerika. Humihingi lang po tayo ng saklolo sa bansang Amerika, mga kababayan, dahil kung tayo lang, wala po tayong kakayanan, mga kapatid, na makipagbanggaan dito sa bansang China. Ang meron lang tayo, mga kababayan, is diplomasya lang, diplomatic lang na mga pakikipag-usap sa kanila, mga kapatid. Pero sabihin mo in terms of military power, mga kababayan, hindi natin kaya ang bansang China. Aminado na tayo dyan, mga kapatid. That's why, mga kababayan, humihingi tayo ng tulong sa bansang Amerika dahil ang bansang Amerika, mga kapatid, ma-impluwensyang bansa din. Diba? At kailangan talaga natin sila. At isa pa, mga kababayan, before itong issue natin sa China, mga kapatid, meron na nga tayong MDT, Meron na tayong Mutual Defense Treaty sa bansang Amerika, na kung saan, mga kababayan, kahit hindi natin yan kausapin ng Amerika, mga kapatid, basta't nakita ng Amerika na inaalipusta ang bansang Pilipinas, mga kababayan, automatic yan. Pwedeng ma-invoke, mga kababayan, yung ating Mutual Defense Treaty sa bansang Amerika. Ganon yan, mga kababayan. Kaya misleading na naman dito itong sinasabi, mga kapatid, ng spokesperson ng Chinese Embassy dito sa balitang ito. Anyway, tuloy natin ito, mga kababayan. Iginiit nito na mahigpit ang polisiya ng China kontra droga at may maayos. We firmly oppose the baseless and sabi dito, mga kapatid, ulitin nga natin. Nawala tuloy ako.
Yan. Iginiit nito na mahigpit ang polisiya ng China kontra droga at may mahigpit daw ang polisiya ng China, mga kapatid, kontra droga. Ang tanong, mahigpit pala ang polisiya nyo, China. Bakit nakakalabas sa bansa nyo yung mga bloking illegal na droga na yan? Diba? Bakit nakakarating sa Pilipinas ang tuli-tulinadang mga illegal na droga no nagaling sa bansang China? Kung mahigpit ang pulisiya nyo, 'di ba? Dapat diyan pa lang sa mga port nyo, no, sa mga airport or mga anumang mga port meron kayo diyan, dapat diyan pa lang nahaharang nyo na. Kung mahigpit ang pulisiya nyo, sa gaya ng sabi nyo. Ang problema, nakakalusot hindi lang sa Pilipinas. Maging sa bansang Amerika, mga kababayan, problema din po ng US government, mga kapatid, itong mga illegal na droga galing sa bansang China na dinadaan nila, mga kababayan, sa bansang Mexico. Di ba, mga kababayan? Yan, mga kapatid, ang malaking kasinungalingan na sinasabi ng China. Mahigpit daw sila, mga kababayan, pero nagsilipa na itong mga illegal na droga, mga kapatid, galing sa bansang China. Di ba? Kung responsable kayo, kung ang gobyerno ng China, mga kababayan, responsable po sa mga ganitong bagay, hindi dapat ito, mga kapatid, nakakalusot at nakakarating sa iba't ibang bansa. Ang problema, mga kababayan, maraming mga bansa ang nagsasuffer, no, dito sa mga illegal na droga na galing sa bansang China. Tapos sasabihin nila mahigpit yung kanilang pulisiya, mga kapatid. I don't think so. Tuloy. Ang batayan. Iginiit nito na mahigpit ang polisiya ng China kontra droga at may maayos umano silang ugnayan sa Pilipinas sa usapin ng anti-criminal at anti-drug efforts. Kaya pala. Kaya pala ang daming mga nabiktima nito, mga may-ari ng Pogo. Di ba? May ganyan pala kayong ugnayan. Kaya pala may mga sleeper cells ng Chinese Communist Party ng China na nakakapasok sa bansang Pilipinas. Kasi may ugnayan pala kayo. Ay nako. Di ba, mga kababayan, nitong mga nakaraang buwan, mga kapatid, problema talaga natin itong mga espiya ng China. Problema talaga natin, mga kababayan, itong naglalakihang numero ng krimen, mga kapatid, na nangyayari sa loob ng mga Pogo Hub. Di ba? Kung babalikan natin, mga kapatid, ang investigasyon ng Quadcom, lahat yon, mga kababayan, kagagawan po ng China. At involved dyan, mga kapatid, no? Ito silang Michael Yang, no, na isang pure Chinese, no, pure blood na Chinese, mga kababayan, at isang businessman, no, businessman kasi itong si Michael Yang, mga kapatid, di ba, businessman ng illegal na droga. Di ba? At hindi lang yan, konektado din ito si Michael Yang, mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo kanina, konektado din ito si Michael Yang sa Chinese Communist Party. I mean, balikan nyo ang investigasyon ng Quadcom. Lahat yan, mga kapatid, mga Chinese ang involved, mga kababayan, no, sa lumalabas na investigasyon ng Quadcom. Lahat ng datos, mga kababayan, na nakalap ng Quad Committee, mga kapatid, ay Chinese, no, mga Chinese personalities, mga kababayan, ang involved. Diba? Tapos sasabihin ng China, mayroon din silang cooperative Chemines. Ano ba? Nalimutan ko. Diba? May mga ganun daw silang cooperation dito sa ating mga otoridad, mga kapatid. Malaking fake news. Tuloy. Binatikos din ng China ang ilang opisyal na militar ng Pilipinas na umano'y ginagamit ang issue sa karagatan para palalain ang tensyon bilang bahagi ng diba? On the contrary, it has become the root cause of distrust and the stumbling block to dispute resolution. Mali kung tutuusin, mali Kasi wala naman talagang dispute dapat na nangyayari ngayon, mga kapatid. Kung hindi nyo lang inaangkin, kung hindi lang inaangkin ng China, mga kababayan, yung ating teritoryo. Nagkakaroon tayo ng territorial dispute ngayon, mga kapatid, dahil sa pagiging ganid nitong bansang China. Diba? Sa pagiging ganid nitong Chinese Communist Party, mga kababayan. Kaya nagkakaroon tayo ng dispute ngayon. Actually, mga kababayan, wala na tayong dapat patunayan pa No, dahil tapos na ang kaso, mga kapatid. Nanalo na tayo, na i-award na sa atin yung West Philippine Sea.
That's why pinangalanan na natin yung West Philippines yan mga kababayan dahil teritoryo na po yan ng Pilipinas ngayon. Yung bandang parte sa Scarborough Shoal mga kapatid. And nasa mapa na natin yan noon pa mga kapatid. Wala pa hindi pa laganap ang teknolohiya noong mga panahon na yan mga kapatid. Meron na pong mapa na nailabas mga kababayan na nagsasabi na yung teritoryo natin mga kapatid na inaagaw ng China ay pagmamay-ari ng Pilipinas yan. Naisulat na po yan sa Bilardi map mga kababayan. Wala naman sanang gulo kung itong China hindi lang sugapa at hindi sila ganid. Ang problema mga kapatid, dahil sa kanilang pagiging ganid mga kababayan, kaya ngayon nagkakaroon ng tension dyan sa may West Philippine Sea. Ayaw kasi nilang tanggapin na nanalo na ang Pilipinas at napatunayan natin na sa atin yan. Ayaw nila Ayaw nilang tanggapin. Ang gusto nila mga kababayan, sila yung masusunod at sila daw yung tama. Gusto nilang alipustahin ang karapatan ng Pilipinas mga kapatid. Kaya ang ginagawa nila ngayon kung ano-anong mga issue yung kanilang binabato. Diba? Tapos galit na galit sila dahil nakahanap tayo ng mga kapatid, nakahanap tayo ng kakampi. 'Di ba? Galit na galit sila dahil ang Pilipinas ay humingi ng saklolo sa bansang Amerika. Hindi naman kami tanga nakakalabanin namin kayo na alam namin wala kaming laban sa naglalakihang mga barko nyo 'Di ba? Hindi kami tanga na kung sino lang diyan na pwede niyong sabihin na pwede niyong lukuhin, 'di ba? Hindi ganon katanga kasi mga kababayan ang mga Pilipino. 'Di ba? Nag-iisip tayo Alam natin kung hanggang saan na yung limitasyon natin. Alam natin kung hanggang saan na yung kaya natin. Kaya ang ginawa natin mga kapatid, humingi tayo ng saklolo sa bansang Amerika. Dahil sila lang ang may kakayanan mga kababayan na tumulong sa atin dahil sa lakas ng kanilang impluwensya. At isa pa, kung mali ang pinaglalaban ng Pilipinas mga kapatid, dapat tinutuligsa tayo ng iba't ibang bansa. Ang problema mga kababayan, kinakampihan tayo. Kinakampihan tayo mga kapatid ng napakaraming mga bansa. Yan ang problema mga kababayan na nangangahulugan mga kapatid. Problema ng China. Yan ang problema ng China. Kasi mga kababayan, kinakampihan nga tayo ng napakaraming mga bansa at tinutuligsa nila ang bansang China. Isang patunay na nasa tamang lugar ang Pilipinas mga kapatid at tama yung ating pinaglalaban. Tuloy. Hiyang pabor sa interes ng Amerika sa Indo-Pacific region. Kamakailan sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na hindi malayong may kinalaman ng Chinese Communist Party sa mga nahuhuling illegal na droga sa maritime domain ng Pilipinas. Ako naniniwala talaga ako dyan mga kapatid. Bakit kamo? Wala namang ibang nakakapasok ng mga barko dyan maliban na lang sa barko ng China Sino pagbibintangan mo? Alangan naman Taiwan, alangan naman, 'di ba? Alangan naman mga taga Vietnam o taga Malaysia. Kayo lang yung pasok-pasok diyan labas-pasok kayo diyan sa teritoryo niyan ng Pilipinas Walang ibang nakakapasok diyan maliban sa inyo at isa pa, mga Chinese yung mga nakasulat doon sa blocky-blocking mga kontrabando na nasawata ng Philippine Navy. Isang patunay na galing sa bansa nyo yun. Itong China talaga mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo pa ating content ngayon, please don't forget to subscribe and pakilike na rin yung ating video mga kapatid para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.